ang gawang ito ay para sa Panginoon at ang buhay po ng bawat isa ay naglalaan ng oras para sa Panginoon. Paki-mute lang po yung para thank you po. Okay. The Lord. Hallelujah. Di po, aawitin ko po yung favorite song ko para lahat naman tayo nagsiserve para kay Lord. Amen. Po. Ang ginagawa nating paglilingkod na to para sa Panginoon, hindi para sa tao. Hallelujah. At nagiging kalakasan lang po, nagpapalakasan po ang bawat isa sa pamamagitan ng presensya ng Panginoon. Sige po, awitin ko po yung theme song ko. Hallelujah. Amen. We will serve the Lord even when the trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the Son of God. We will serve the Lord even when the trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Dahilayan ang iyong pangalan, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinaparangalan at pinapasalamatan, O Diyos, muli sa oras na to, Panginoon Diyos. Tunay nga, Panginoon Diyos, sa aming paglapit sa iyo, Panginoon. Dala namin ang aming pasasalamat. Salamat sa buhay at kalakasan na aming taglay. Salamat sa buong maghapon, pag-iingat mo po sa amin. At patuloy naming nagawa yung dapat naming gawin sa tulong po ng Banal na Espiritu. Kaya, Panginoon, ngayong oras na naman pong ito, Panginoon, kami naman po ay patuloy na nag-iingi ng tulong ng Banal na Espiritu upang kami, kung paano nagkaroon kami ng kapaguran sa aming lupang katawan, pero pwede mong i-restore yun, Lord, sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig namin ng iyong salita. Ang namin naman Espiritu, Lord, ay inyong patuloy na pinapalakas, Panginoon. Yes, Lord, nawa maging balanse kami sa aming buhay, Lord. Hindi puro dito yung lakas namin na uubusin namin, Lord God, sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay, Lord God. Kundi, Lord, maging unang priority ka namin, Panginoon Diyos. Kaya salamat po, pasimula pa lang ng umaga, Lord, ang iyong mga salita ay patuloy na ibinibigay mo na sa amin, Lord God, upang sa buong mag-apon, Panginoon, nagiging mayroon kaming kagalakan, mayroon kaming kapayapaan, Lord, sapagkat ang iyong salita ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan sa amin, Panginoon Diyos, yung namumuhay kami, Panginoon Diyos, na kasama yung presensya mo, Panginoon, kasama ang Banal na Espiritu, Lord God. Kaya napapagod man kami sa aming lupang katawan, pero patuloy mo kaming pinapalakas. Kaya ngayong gabing ito, Lord, pagpalain niyo po ang anak mo na gagamitin na magpapahayag ng iyong salita, Banal na Espiritu, kayo po ang patuloy na magbigay ng karunungan. Lahat kami, Lord, ay may bahagi rito, Lord. Kami man ay tagapakinig, Lord God, at tagabasa ng iyong salita.
lahat kami may part dito, Lord. Kaya nagiging kalakasan namin ang bawat isa. At lalo tigit, Lord, ang kalakasan na ng gagaling sa iyo sa pamamagitan ng iyong presensya. Lord, tunay nga, napakabuti mo, Panginoon Diyos, sapagkat sabi mo nga sa iyong salita, kung nasaan man ang 2 o 3 na nagkakatipon, itinataas ang iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya naniniwala kami, Lord, kasi labis kami sa 2 at 3, Panginoon. At kahit na may long distance man, Panginoon, pero salamat, glory to God. Napakabuti mo, Lord, sa iyo walang long distance kasi, Lord, ikaw ay nasa lahat ng dako. Lalo tigit, Lord, ikaw ay nasa puso ng bawat isa. Ikaw ay nasa buhay namin, Lord. Nasa pagkatao namin, Lord God. Kaya naniniwala kami, Panginoon. Sinasamahan mo kami, Lord. Kaya purihin ka, Panginoon Diyos, sa buhay po ng bawat isa ngayong gabing ito. At we thank you, Lord God, sa mga katugunan ng aming mga panalangin na idinulog sa iyo, Lord God. At salamat sa kagalingan, at salamat sa pananagumpay, Lord, sa kabila ng mga pagsubok na aming napagdaanan. We thank you, Lord. Patuloy na ipinatunayan mo sa amin, Lord, kailanman ang talunan ay nananatiling talunan. Pero kami na mga anak mo, Panginoon, ay sinama mo na sa parada ng iyong tagumpay. Kaya salamat, Lord God. Alam po, Panginoon, marami ka pang mga tutugunin na mga panalangin na idinudulog namin sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming mananampalataya sa iyo. Yun naman ang nais mo, Lord God, na lumapit kami sa iyo, Panginoon. Umasa kami sa iyo. Magdepende kami sa iyo, Lord. Sapagkat ikaw ang aming Ama at kami ay mga anak mo. Ikaw ang aming Ama na mapagmahal, Lord. Kaya mong gawin, kaya mong ibigay ang lahat, Lord. Kaya patuloy kami na mga anak mo, Lord God, ay umaasa sa iyo, nagtitiwala sa iyo, nagkakaroon kami ng kagalakan, nagkakaroon kami ng kapayapaan, sapagkat alam namin, ang aming amang nasa langit ay hindi kami pababayaan. Kaya, Lord, we thank you sa oras na to, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Naniniwala kami, Lord, hindi nasasayang, Lord, ang bawat oras na nilalaan namin para sa iyo, Lord God. Kung ang mga ginawa namin sa sanlibutan na to, lilipas to bawat araw. Yung kahapon lumipas na yon, Lord. Pero yung mga inilalaan namin para sa iyo, Lord, investment namin to para sa iyo, Lord. Kaya pagdating ng araw, Lord, sabi mo nga, haharap kami sa iyo kung ano man yung mga ginawa namin para sa iyo, Lord. Doon namin makikita, Panginoon, talagang tunay ngang hindi nasayang. Kaya salamat, Panginoon. Salamat po sa buhay po ng bawat isa. Ngayong oras na to, Panginoon, alam po namin sa pag-join pa lang po namin, Lord God, kayo na po ang nagtagumpay sa buhay po ng bawat isa. Sapagkat wala kaming ibang pinaparangalan, sinasamba, pinupuri at dinadakila, kundi ang iyong dakilang pangalan lamang, aming Panginoong Jesucristo, na tagapagligtas at manunubos ng bawat isa. Kaya purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak, ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Wow, super powerful prayer. Grabe. Panginoon ko, nangusap talaga sa bawat isa. Amen, Ate Lily. Amen. Ayun. Salamat po, Pastor Jolly, sa napaka-powerful prayer at sa iyong pag-awit sa gabing ito, sa worship song. Salamat po at sa bawat isa po na narito ngayong gabi. Have a blessed Thursday. Doulas for Christ. Kanina po, lagi po akong good morning. Nasanay po si morning devotion natin. Pero, ayun, lagi daw pong morning, di po ba? Para laging genki, no? Kaya, good evening muli sa ating mga kapatid, Pastor Jody, Sis Ana. Salamat po sa pag-join. In spite and despite, nandito ka, nakikiisa. Ganun din kay Pastor Jolie. Kahit may curfew nga lang si Pastor Jolie. Salamat po sa time, Pastor Jolie at si Sana. Si Scotty, kahit pagod siya, nandito siya. Si Sanely, at ang bawat isa po. Si Rhea, ganun din po. Sa iyo po, salamat po. Brother Joshua, good evening. Thank you for joining. Good evening. And Sis Janet, Sis Ana, Sis Maridel, sa Pinas po, salamat po. Sis Maridel, busy man, nag-aalaga ng mga bata. Salamat po sa pag-join mo. Sis Jacqueline sa Hong Kong, good afternoon po. Tama o good morning? Good morning afternoon po pala.
Good afternoon. Magandang hapon muli at have a Sa blessed Hong Thursday. Kong. Sa mga... Muli. At sa mga nanonood sa live and manunood pa, thank Good you day. po sa panonood. Good evening. Ayun po, may ano pa ba after sa work? Ayun. Kahit napagod tayo, busy ang mga nanay, at may mga iba't ibang sitwasyon man sa buhay natin, karamdaman. Pero andito tayo. We're seeking God. No? Yun ang pinaka-importante po. Nais ang ating mga espiritu marinig. Araw-araw makakain ng ating espiritu. Ating spiritual food is the Word of God na magbibigay sa atin strength, magbibigay sa atin ng magpalago ng ating pananampalataya. Amen. Salamat po. Amen. Thank you. Thank you, Ate Lily. Ayan. Medyo mag-warm up lang po tayo, ano. Sabi nga ni Pastora, Jolie, hindi lamang sa, sa mundo. Hindi lang daw sa mundo tayo, pakimute po yung isa mo. Ayan. Salamat. Ayan. Hindi lang tayo sa mundo nagpapakapagal, maging din sa gawain ng Panginoon, which is, yun naman ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Di po ba? Okay. So, medyo tayo ngayon? Grammar tayo, grammar. Ayaw nila ng math di grammar na lang. Sige po. Medyo alalahanin lang natin, pang warm up lang ng ating baka kasi inaantok, napagod, di po ba? Pampagising lang. Okay. So, pag-usapan po natin ang homophones. Ano kaya ang homophones? Homophones po, andito ba si Ma'am Joy na Wakayama? Pagalitan ako nun, magkamali tayo sa grammar, okay? Homophones, sila po yung same, they have the similar sound, but they have a different meaning. So, homophones po ang tawag sa kanila. Ayan, pabilisan po ng pag-type ha. Paki-type kung halimbawa. Sige, sample lang po natin. Sino yung titingnan natin kung tama ang spelling. Kasi pareho nga ng pronunciation di ba? So, dapat dalawang magkaibang salita, pero pareho ng pronunciation. Sige po, umpisahan natin sa, simple. Red and red. Color red, and I read a book. Can you type it down? Sino pang mabilis magsulat? I read a red book. Patingin nga, sino pang mauuna? I read a red book. Sige nga po, paki-type. Susulat yun, Jen? Yes po, paki-type sa natin. Kasi kailangan makita natin kung tama yung spelling. I read, Yun lang, red lang yung isusulat. Ginagawa ko lang siya na example. I read a red book. Si Ate Ana, I read. Mga ushi ang sagot, ushi. Ano po yung, ang tawag nito? I read a red book. Hindi po siya, pareho lang sila ng sound, pero merong isa dyan na, iba. Magkaiba sila ng spelling. I read a red book. I read a red book. Red. Yon! Ang galing Galing. Sino to? Si Ate Lily. Yes! Ayan. Si Ate Ana, nabaliktad niya yung red at saka red. Ang past tense po ng read ay read, pero the same spelling. Okay. Okay. Very 1 point na si Ate Ana. Okay. I rode a horse and a road. Ayan. Okay. Rode a horse in a road. Yon, Sis Maria, galing.
Nakakaano na ano to na nomiso. Oo, kasi nga yung pronunciation niya, magkapareho, di ba? Road in a road. Okay. I heard a rung. The bell rung while I was in the, mali. I rung a clothes. I heard a rung. The bell rung, and I rung the clothes. Rung and rung. Sige daw po. Dalawa na lang. Ay, Ma'am Shruvi, pwede ka po Good evening, Ma'am Shruvi. Nasa ano po tayo, homophones. Pakiulit, Jen. Okay. The bell rung, and I rung the clothes. Rung. Rung. O, diba? Pareho sila ng sounds. The same pronunciation but different meaning. Homophones. Mali. Wala nga. Mali ako. May sumobrang. The bell rung. I rung the clothes. Oh, ushi. Okay po. So, eto po yan, no? Yung rung. Kasi pag, RA, na siya eh. Sige. Rung and rung. Kasi, ano po ibig sabihin ng rung? Ring. Ano man tawag nun? Ginanon? Piniga. O, diba? Piniga. Okay. Yon. So, next. The blood runs to my vein. And, ano po? Your effort is not in vain. Ayon, vein. Vein. Okay, very good. Vein. Ano lang para wag ka nang matagalan Sis Maria, na lang, yung word lang. Wag na yung Okay. I'm feeling weak this week. Yun lang pong word. Weak lang, ganon. Para wag na kayo mahirapan. Yun. O, di ba mas madali pag ganon? Oo. Ay, nag-double yung week ko. Oo, okay. Very good. Oh. Galing. Week. Baliktad ka Sis Maria. Week. Okay. Eto na. Next. Nasaan na ba yun? Nasaan na ako? May nakita ka na. Okay. Next. The tale of an animals and a tale about animals. Okay, tale. Tale about the animals. Oh, galing. Tale. Okay, very good. Okay. Sea and sea. As in ocean, like that. Sea and sea. Yon, ito, madali. Okay. Soar like an eagle. Soar like an eagle and sore eyes. Soar. Soar like an eagle and sore eyes. Di ba pareho yun? Soar. Same lang po, pronunciation. I'm sorry. Galing na Ate Ana. Yan. Oh. Soar. Okay. Last na. Last na. I have 10 toes and mahirap to, wag na lang. Ito na lang. Last na po. And I throw the waist and my waist is big. Wow, kayo na yan. Waist. 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 Oh, si Mama. Si Vivian. Okay. Sige po. Ayun, maraming salamat. Ang dami pa nito eh. Ang dami pa. O sige, last. You are right when you're right. Okay. You are right when you write the word. You are right when you write the word.
Okay. Okay, ang gagaling, ang gagaling. Mga gising na eh. Salamat po, salamat. Thank you so much for being ano 'yon? Anong tawag doon? Hindi Boy Scout, hindi Cowboy. Nakalimutan ko yung word. Anyway, so bakit ko po ito bakit po ito ginawa kong game din natin ngayon, yung homophones. Ba't natin ginawa yon? Because our topic for tonight is about my sheep hear my voice. Okay? So nakita natin ngayon sa ginawa nating activities sa quiz natin na kahit pare-pareho kayong nakarinig ng sinasabi ko, or kaya nga po tinawag na homophones, di ba? They have the same pronunciation but they have this different meaning. And eto po, basahin po natin sa John 10:27. Ito lang po ang topic natin ngayon, one verse, John 10:27. Pakibasa po sa Tagalog habang po naghahanap kayo, basahin ko po sa English. My sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Okay, napaka-iksi pong verse na ngayon pa lang na-memorize na natin, di po ba? John 10:27. My sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Okay po, bago ninyo po basahin sa Tagalog, Ako na po. sige po, pakibasa na po. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Yun lang po. Amen. Di ba napaka-iksi? Lord, thank you so much for tonight. Talk to us, O God, the way you want us to receive this message. It's a short but sweet, simple, but it's meaningful. Help us, Lord, O God, to open our mind, open our heart, to receive what you're about to give to us tonight. The food of our soul, the strength, O God, of our faith. Thank you so much. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah! Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisusunod sa akin. My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. So it means, if we are God's sheep, we listen to Him. Sino po ang nakakadinig na ng tinig ng Panginoon? Amen? So kapag naririnig natin ang tinig ng Diyos, it means we are certified, we are sheep of God. Tayo po ang pinapastol ng ating Panginoon. Tayo ay kanyang tupa. So ibig sabihin, kapag tupa tayo ng Panginoon, naririnig natin ang kanyang tinig. So mag-ingat po tayo, no, kapag 2 decades na akong Christian, hindi ko pa rin naririnig ang tinig niya. Hindi po ito normal. Hindi po ito dapat na maganap. Ano po? Dapat naririnig natin ang kanyang tinig because God talks to us in different ways. Marami na po tayong narinig na katuruan tungkol dito, na babasa natin ang kanyang salita, di po ba? May nagtuturo sa atin. Marami na po tayong means. There's a lot of means right now that we can read the message of God, the Word of God. But, hindi lang po ito dapat na natin naririnig, na naririnig sa ibang tao o nababasa. But we have to have a personal, personal na pandinig sa Panginoon. Amen? So sabi niya, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. So ibig pong sabihin, yes, we believe you. Hindi po pala sapat yung sabihin natin, I believe you, Lord. Kailangan daw po pala. Ay, nawala yung live. Nawala daw po yung live. Ganon. Sige po. Kung kailan tayo mag-uumpisa ng word, nawala yung live.
Sayang nangyari na eh. Ba't nawala? Sige po, i-finish ko tapos